Aloha. Maligayang pagbabalik sa channel, kaibigan. Ang mga kasalan ay nagbibigay ng mga maliligayang alaala. Dalawang taong nagmamahalan, dalawang pamilya ang magsasanib, maraming pagkain at masasayang sayawan. Nag-e-enjoy ang lahat, puwera sa'yo. Dahil ikaw lang ang nakakakita na may mali sa okasyon. Ikaw lang ang nakakapansin na dapat umalis na kayong lahat, ora mismo. Ako ang ligaw na kaluluwa at may kukwento ako sa iyo. Pumunta ako sa kasal ng pinsan kong si Julia. Ilang araw na ang nakalipas. Hanggang ngayon, sinusubukan ko pa ring iproseso ang mga nangyari. Susubukan kong ikwento ito ng maayos hanggat kaya ko. May isang taon ng nobyo si Julia, isang lalaking nagngangalang Ethan. Pareho na silang nasa 30, kaya parang minadali nila ang buong kasalan. Hindi ko pa siya kailanman nakikilala at ilang taon na rin kaming hindi nag-uusap ni Julia, pero kung ano naman, siguradong magiging masaya ang okasyon. Nauna sa aisle ang lalaking ikakasal. Matangkad siya, maputla at naka-dark suit. Tumayo siya sa harap ng simbahan at ngumiti. Ngumiti siya nang maglakad si Julia papunta sa altar. Ngumiti siya nang maghalikan sila matapos ideklarang mag-asawa. Ngumiti siya habang sabay silang naglalakad palabas ng simbahan. Hindi ko agad inisip na may kakaiba hanggang makarating kami sa reception. Pagpasok nila, nakangiti pa rin siya. Pareho pa rin ang malapad na ngiti. Ipinapakita ang perpektong puti at tuwid na mga ngipin. Pero nang makita ko siya ng mas malapitan, may mali. Hindi ko maipaliwanag, basta mali. Hindi siya nakikisalamuha sa mga bisita, hindi siya nakikipag-usap, hindi tumatawa. Tinitingnan lang niya ang paligid, umiikot ang tingin, nakangiti ng malapad pero walang buhay ang mga mata. Para lang yan sa camera, sabi ko sa sarili ko. O baka socially awkward lang siya. Baka iniisip niyang walang magiging problema basta't ngumiti lang siya ng ngumiti. Pero talagang naging kakaiba nang ihain na ang hapunan. Pinapanood ko siyang nakaupo sa sweetheart table kasama si Julia, sinusubo ang lechon habang patuloy pa ring nakangiti. Bahagya lang niyang binubuka ang bibig para makapasok ang pagkain, tapos agad niya itong isinasara. Rinig na rinig ang pagngunguya niya. Ngumunguya habang nakabuyang-yang ang mga ngipin. Nakakita ka na ba ng taong ngumunguya habang nakangiti? Ngumingiti na nakasara ang bibig? Oo, normal. Pero ngumunguya habang nakangisi at kita lahat ng ngitin? Sobrang nakakalibalot. Maya-maya, lumapit sila sa mesa namin para bumati. Hindi ko maaalis ang tingin ko sa mukha niya. Nakangiti pa rin siya. Ang malalaki niyang brown na mata ay mabilis na lumilipat sa bawat tao sa mesa. Para siyang nakasuot ng maskara. Walang lambing. Parang estatwa lang. Pag-alis nila, bumulong ako sa kapatid ko. May mali talaga sa kanya. Bakit siyang ngiting-ngiti ng ganyan? Inisip ng kapatid ko na nagiging mapanghusga lang ako, isang matandang dalaga o sa kaso ko, matandang binata. Tumahimik ka nga, ayos lang naman siya. Hindi, mukha siyang sobrang in love, balik niya. Tigilan mo nga yan, inggit ka lang. Grabe ka, Matt. Masakit yun, totoo. Wala ni isa sa ibang bisita ang tila may napapansin. Para sa kanila, normal lang ang lahat. Siya, nakangiti sa first dance, sa mga speech, sa champagne toast. Inangat niya ang baso papunta sa nakangiting bibig niya nang hindi man lang natatapon kahit isang patak. Ang weird nito. Nagpaalam ako para mag-CR. Doon ako nagkamali.
dahil hindi ko napansin na wala na pala siya sa dance floor. Naghuhugas ako ng kamay nang biglang bumukas ang pinto ng isang cubicle sa likod ko. Sa salamin, nakita ko si Ethan. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, parang gatas ang kaputian ng balat niya. Ang malalaki at nakaumbok niyang mga mata ay direktong nakatitig sa akin. At nakangiti siya. Hindi yung tipong nakita niya ako at saka ngumiti. Nung bumukas ang pinto ng cubicle, nakangiti na siya. Lumapit siya at nagsimulang maghugas ng kamay sa lababo sa tabi ko kahit 3 pa ang bakante. Nagdikit ang balikat namin. Masaya ang kasal, sabi ko, pilit na magalang. Dahan-dahan siyang humarap at tumingin pababa sa akin. Tumimos akin ng tingin ng mga mata niya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Maganda rin ang music, dagdag ko, kinakabahan, para lang may masabi. Hindi siya nagsalita. Doon ko napag-isipan, hindi pa siya nagsasalita buong kasal. Walang sumpaan. Tumanggo lang siya nang tanungin ng pari kung tinatanggap niya si Julia bilang asawa. Hindi siya nagpasalamat sa best man. Hindi ko nga siya nakitang kausap si Julia sa sweetheart table. Ngiti lang at nakatitig. Umatras ako. Sinundan ng mga mata niya ako. Nang marating ko ang pinto ng banyo, tumayo siyang ng tuwid sa buong tangkad niya at tumingin pababa sa akin. Sa ilalim ng fluorescent lights, mas lalo pa siyang nagmukhang matangkad kaysa kanina. Tapos, tumigil siya sa pagngiti. Bumagsak ang mga pisngi niya. Lumamlay ang noo niya. Gumalaw ang balat ng mukha niya. Dumilas, nag-shift. Naninigas ako habang unti-unting humihiwalay ang mukha niya mula sa bungo. Ngumiti siya. Biglang bumalik lahat sa dati. Tumakbo ako palabas ng banyo at hinila ang braso ng kapatid ko. Kailangan na nating umalis. Si Ethan, siya ay, "Pwede bang tumahimik ka na, kuya?" Sabi niya. Ni halos hindi man lang ako tinignan. At doon pumasok si Ethan. Mahahaba ang mga hakbang, maayos at kalmado habang tinatawid ang dance floor. Bumagal siyang dumaan sa tabi ng mesa namin, pabalik kay Julia. Inabot niya ang balikat ko at mariim na pinisili. 3 araw na ang nakalipas. Ang balat sa balikat ko ay kumikirot at parang pumipintik, parang may impeksyon. At lahat ng tingin ako sa salamin, may napapansin akong bago. Parang mas lumalalay ang mukha ko, mas maluwag. Parang hindi na siya nakakabit ng maayos katulad ng dati. Kaya mas madalas na akong ngumiti para lang mapanatili ang balat na nakakabit sa bungo ko. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.